so far, I've never worked with Ann Curtis yet. Oh, And I would love to work with her in a project, may it be a movie or a series. Kasi alam naman natin before when I was starting na naging crush ko po si Miss Ann Curtis for the longest time. So nagkikita-kita kami, nagkakaroon na kami ng chance to bond together, but actually work together, not yet. So, hello Kathleen fans! So ito na nga ha, lilinawin natin yung sa interview po ni Mami Min na pinublish or in-upload ng ABS-CBN on Q ni MJ Felipe po kagabi, ay March 7 pa po talaga nila yon, kumbaga pa pinlano at saka ginawa mga kasombrero. So pinuntahan ko yung Twitter ni Sir MJ Felipe and nakita ko nga doon, no, sabi niya doon is 5 phenomenal women with inspiring stories of survival, struggles and successes. Catch our special interviews every Friday on Q via official YouTube channel of ABS-CBN. So mga feature pa nila dito sina Regine Velasquez and then sina Jenica Garcia and so on mga kasombreros. And wag po tayo mag-alala kasi okay po sina Alden at saka si Mami Min. As a matter of fact, ito po next item natin ay nilike ni Sir Alden Richards ang post ni Mami Min kaya Lexine, no, kahapon mga kasombreros, dun nga sa parang may contest na sinalihan sina Lexine po sa kanilang school. And then parang malaking event din po ito. So nilike ni Sir Alden Richards sa kanyang Instagram account mga kasombreros. So actually okay naman sila, no? Yung mga fans lang talaga yung gumagawa ng clamor left and right kung kaya nagkakaroon ng maling information and then maling mga haka-haka mga kasombreros. So wag po nating anuhin, wag po nating masyadong dibdibin at saka masyadong wag po tayo masyadong magalit, no? Wag masyadong stress, no? And nakita natin dito na kung si Mayor man yung kanyang napupusuan, which I think hindi kasi baka gagamitin lang sa politika, no? Hindi, joke lang po mga kasbres. Pero po na next item po natin, si Sir Alden ay parang parang nasa site niya rin na gusto niya rin sana makatrabaho si Ma'am Ann Curtis. Kasi knowing Sir Alden, crush na si Ma'am Ann Curtis, no? Parang tinanong siya yata kung sino pa yung gusto niyang parang leading lady or babae na gusto makapartner sa trabaho. And nga na-mention niya si Ma'am Ann Curtis kasi parang nagkikita sila, parang nagbabanding, pero sa pelikula never po sila nagkasama mga kasambero. So parang nakita niya rin na parang gusto niya makatrabaho si Ma'am Ann Curtis. And then ito, no, natatawa ako dito na kumbaga pa napaghahalataan si Sir Alden talaga dito. Ito pa yung interview niya kasi tinanong siya, parang nagiging routine na daw niya yung pagtakbo, yung pag-gym. Tapos na-mention niya lang dito na nakakasama niya sa gym at saka sa pagtakbo in general sina Ma'am Barbie Forteza, sina Christopher Martin, tapos ang Kim Pao, no, sina Ma'am Kim Chu at saka si Paula Avellino. Tapos sa pag-gym, hindi niya na-mention si Kat dito sa pag-gym kasi di ba nabuko na sila ni AC Bonifacio nung nakaraan nga na kasama nila si Mama Salvador, no. And then syempre isa lang yung coach nila mga kasombreros. So parang mo talaga na ayaw niya i-connect kapag kasi baka i-issuehan na naman ganto ganyan. So parang ayaw niya, gusto niya talaga ng private, no? Private but not secret mga kasombreros kasi marami ang mga witnesses. Tapos yung mga plans niya pala dito, grabe pala yung mga plans niya, no, sa pagtakbo. Nahilig siya ngayon sa running mga kasombreros kasi maliban dun sa kanilang lights camera fun run ay pinakadulo yata ng kanyang 15-year anniversary ay tatakbo siya sa Tokyo, no. Grabe yung grabe yung kanyang mga plano mga kasombreros. Parang masasabi mo may papasok ka ba niya ba sa schedule na to, parang ganun mga kasombreros, no. Pero yun ang kanyang mga plans mga kasombreros so far. So pakinggan po natin and then afterwards po ay ang ating word of God po. Oo nga. Yung mga gym friends ko po actually. And yan, nakakasama ko dyan syempre si Barbie, Christopher, Kim Chu, sila Paulo. So
minsan tumatakbo kami sa Ayala, kasi every time si Ayala Triangle is being closed from 6 to 10 a.m. Then nakakatuwa din na dahil sobrang mahal ko na yung running, even I throw fun runs sa area namin, sa bahay namin sa Laguna. And parang ang sarap lang kasi yung common yung interest nyo sa pagtakbo, and then yun na rin yung bonding nyo na parang kesa I don't have anything against the people who go out to party or kung ano man yung means nila to bond with their friends, pero ang sarap lang sa pakiramdam na nakakapag-bonding ka with your friends with common interest, tapos healthy kayo, tapos you spread positivity through that sa mga na-encourage nyo pa yung mga tao to be healthy as well. Pero may bar ka din. Meron. Meron nga pala. Yeah, but of course po, syempre, Stardust 50 Jupiter, kita tayo. For events naman daw yun. For events naman. For socials. May plan po mag-level up like biking na, tapos triathlon. Ganun na lang. Nandun na ako ngayon actually. Yes. Pabudol na. Medyo pabudol na kasi nagsistart tayo sa running. Pero syempre, prior to that, ito po kasi yung plan. Sige, share ko na yung schedule sa tayo. So on May 11, of course, since we have 3K, 5K, 10K, and 16K, for Mall Fun Run, I will run 16K. Wow. And try to get a time of 125, a sub 125 time for the 16K. Kasi tinanong ko yung coach ko si Marlene Capone. Sabi ko, boss, ano yung pogi pace dyan? Ano yung pogi finish time dyan? Sabi, ganyan. 125. Okay. Tapos yun, tapos by December, hopefully if things turn out well, yun nga, medyo I would like to celebrate my 15th anniversary through a half marathon. So definitely I will run 21K for that. And then next year, March 2026, I'm planning to have my first marathon in Tokyo. Yung Word of God ay sobrang ganda po nito. No? Reminder po ito sa ating lahat mga kasambreros. Basahin natin Isaiah sa chapter 5 verse 18. Woe to those who draw iniquity with cords of vanity and sin as if with a cart rope. Basahin ko sa New Living Version or New Life Version. It is bad for those who pull sin along with the ropes of lies, who pull wrongdoing as with a wagon rope. Sa Tagalog po ay basahin ko po, nakakaawa kayong mga gumagawa ng kasamaan sa pamamagitan ng pagsisinungaling. That's salita ng Diyos version. So isa pang version po ay Magandang Balita, the Biblia Tagalog. Kawawa kayo mga makasalanan na walang ginawa kundi humabi ng kasinungalingan, hindi kayo makakawala sa inyong kasamaan. So ito po ay reminder po sa atin, no, sa ating mga gumagawa ng mga masama, no. This is just a reminder, no, kasi may mga talagang kasamaan na nagsusuppress ng freedom, may mga kasamaan na talagang parang malinaw yung kasamaan na ginagawa nila, and then dinadamay pa nila yung ibang tao. Sabi dito, woe to them that draw iniquity with cords of vanity. So si Prophet Isaiah po ay kumbaga pa bumalik doon sa mga sa pagiging wicked na mga tao na nag-remind siya, and kung pa nagpatuloy siya, no, sa account ng punishment ng kasalanan, na nire-remind niya ang tao na ang mga kasalanan, lalong-lalo na po talaga yung pang-aapi at saka tawag dito, alipusta, mga sombreros, at saka pag-down ng iyong kapwa-tao ay meron pong punishment. And here describes such not that are drawn into sin unawares, through the prevalence of their own hearts' lusts and corruptions, through the temptations of Satan, the snares of the world, or the persuasions of others. But such who draw it to themselves seek after it and willingly commit it. So parang yung sinadya talaga ng mga kasalanan, mga kasmeros, and yung pinlano mo talaga, nagkaroon ka ng plot, may setting ka pa na ginawa, may may oras, may place, may meetings. So pinlano mo talaga, no, na gumawa ng masama, no. Sabi dito po ay ito po, hindi po hobya dito I'm speaking this in a spiritual view po, and then syempre sa salita po ng Panginoon, because alam natin yung nangyayari sa ating paligid ngayon. So sabi pa dito, who rush and force themselves into it, talaga yung nagmamadali, no, sa paggawa ng masama, who solicit it
and seek and take all occasions and opportunities of doing it. Kung pa talagang pursigidong-pursigido ka na gumawa ng masama at saka gumawa ng kasamaan sa iyong kapwa, and you drag other people, no, parang nandadamay ka pa ng kasamaan, mga kasombrero, sa lahat ng opportunities, and take a great deal of pains about it and make use of all arguments, reasonings, and pretenses they can devise to engage themselves in others in the practice of it. So lahat ng lahat gagawin mo para lang gumawa ng masama, mga kasombreros. Ito pa ang gusto niyang sabihin dito. Ang gusto kasi dito, mga kasombreros, is parang yung greed, yung vanity. Alam niyo po yung vanity, pagiging vanidoso, yung parang grabing ambisyon, grabing pagkagusto, grabing lust mo sa material things, sa pera, sa kayamanan, sa properties, sa wealth, mga kasombreros, tapos nauwi ka sa panlilinlang na buhay, kasinungalingan in general. And sin, as it were, with a cart rope, using all diligence, wisdom, policy, and strength, laboring with all might and main to effect it, or to effect it, some by iniquity and sin. So, yung gumagawa ka talaga ng masama, no? Parang gagawin mo lahat, kahit na may maapakan kang tao, kahit na may masirang buhay, para lang maisakatuparan mo ang iyong masamang balak. So, merong punishment, mga kasombreros. So, kung hindi man dito sa mundong ito, may nakatakda, no, after death or afterlife, mga kasombreros. As the words used sometimes signify, in that the sense is that such persons described by their boldness and impudence in sinning, by their impenitence and hardness of heart. So wala kang pagsisising ginagawa kasi nga matigas ang puso mo, hardness of heart ang sabi dito, mga kasombreros. So you're adding sin after sin after sin. So, kung gumagawa ka ng swift destruction, ng ikakasira mo rin, mga kasombreros, no? And the greater damnation. So, total damnation, total destruction ng ating aabutin. So, ito po, mga kasombreros, ay reminder po sa atin na bilang tayo po ay manalangin, no? Manalangin po talaga. Magkaroon po tayo ng mga leaders na magkaroon po ng wisdom na nagmumula po kay Lord. Kasi ang wisdom na nagmumula kay Lord ay makapagbibigay ng kaalaman kung ano ang gagawin ng tama, lalong-lalo po sa ating mga leaders ngayon. And righteousness, no, will prevail in the mighty name of Jesus. So let's pray for peace, no? Let's pray for yung ating mga pinuno ay magkaroon po sila ng takot din sa Panginoon. Kasi yun kapag may takot sa Panginoon ng ating mga pinuno, kahit na tayo, no, kapag tayo po ay may takot sa Panginoon, nagkakaroon po tayo ng fear na ayoko magkasala, no? It's yung Isaiah chapter 5:18 kasi na to ay yung mga taong to talagang they desire to do evil for their sake and for their benefit or advantage lamang po. Alright, so lamang po in the meantime, nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, righteous God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasombreros, kapantasan. Paalam po.